Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. O ito mga kabunyog, mga kababayan, sasakit ang ulo ni Senador JB Ejercito dito kay Amy Marcos at Marcoleta. Ha? Bakit sasakit? Ay, ito yung pinalit kila Bato de la Rosa at saka kay Joel Villanueva na members ng Senate Ethics Committee. Alam naman natin, si JB Ejercito, siya yung ano ngayon, siya yung chairperson o chairman ng Senate Ethics Committee. Ang dating members na nagre-represent ng minorya ay si Bato de la Rosa at si Joel Villanueva. Ayun, medyo sana pwede pa yun eh. Matino-tino, ano pa yun, medyo kayang-kaya pa yun ni JB Ejercito. Hindi makulit yun, hindi piluso po yung mga yon. Pero itong si Amy Marcos at Marcoleta, yeah, sasakit ang ulo ni JB Ejercito sa dalawang ito. Bakit itong dalawa yung inilagay? Eh kasi nga, ito nga yung nakakatawa dyan eh. Kailangan may representatives ang minorya sa Ethics Committee. Nung una, ang nilagay na members, si Bato de la Rosa at si Joel Villanueva. Ang problema, mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman pwede si Bato de la Rosa talaga. Kasi sa susunod na buwan, sasampahan na yan ng complaint sa Ethics Committee si Bato de la Rosa. Si Joel Villanueva rin magkakaroon na yan ng kaso sa Sandigan Bayan. So mahirap naman na gagawin kayong members ng Ethics Committee, may mga kaso kayo. Kaya pinalitan sila. Pinalitan. Ang linagay si Amy at si Marcoleta. Kaya lang, itong si Amy at Marcoleta, alam naman natin ang ugali ng dalawang to. Sakit ng ulo nga ito ni Lacson eh. Saway ito kay Lacson. Magpapasaway din sigurado ito kay JB Ejercito. Lalo pa nitong mga susunod na araw, ang pag-uusapan sa Ethics Committee ay yung complaint kay Chis Escudero. May final na ethics complaint si Attorney Marvin Aceron laban kay Chis Escudero, yung donations, ang illegal campaign contributions na 30 million galing sa kontraktor na si Lubiano. Ikinaso yon ni Attorney Marvin Aceron. Ngayon pag-uusapan yan. Siyempre, ipagtatanggol yan nila Amy Marcos at ni Marcoleta. Sigurado todo-todo ang gagawing pagtatanggol ni Marcoleta niyan at ni Amy Marcos. Kaya ito? Kailangang makontrol ito ni JB Ejercito. Kaya lang itong si JB Ejercito napakabait nito eh. Kung si Lacson hindi kaya kasi si Lacson babarahin talaga sila. Pero sumasakit nga ang ulo ni Lacson kasi napipikon siya sa dalawa na yan kay Amy at Marcoleta. Pero ganun din ang gagawin niyan. Gagawin ang lahat niya ni Amy at ni Marcoleta para maipagtanggol si Chis Escudero. Pag pumasok din yung ethics complaint laban kay Bato, kasi magpa-file si Senator Trillanes dating Senador Trillanes, ng ethics complaint laban kay Bato, sigurado rin, didepensahan na naman yan ni Amy at Marcoleta. Kaya, kailangan mahawakan niya ng matindi ni JB Ejercito. Huwag niyang papabiluhin yung dalawa na yan. Kaya sakit ng ulo sigurado yan. Kaya yung yung ethics committee na yan ang magiging bagong komite na kung saan magsasalpukan ang minorya at mayorya ng Senado. Doon pa lang sa Blue Ribbon, nagsasalpukan na sila. Nagsasalpukan na. Siyempre, pinagtatanggol nila Marcoleta at nila Amy Marcos ang mga senador na kasama nila sa minorya na nakakasuhan ng anomalya. Pagdating din sa Ethics Committee, mayroon ang mga kakasuhan na naman dyan ng mga senador, kampi na naman nila. Si Chis Escudero, si Bato de la Rosa. Kaya ngayon, mag-aano talaga yan. Yung Ethics Committee na yan ang magiging panibagong larangan ng labanan. Ito kasing mga sasabihin na naman yan ng mga senador ng minorya, parang inaapi sila dahil sila na lang lagi ang kinakasuhan. Ay sila naman talaga yung may mga nagawang mga
unethical. Si Bato, nag-a-absent. Ilang buwan ng absent, magtatatlong buwan na. Alam nga namang hindi mo kasuhan yan sa Ethics Committee. Ha? Si Chis Escudero, yun na nga, yung pagtanggap ng campaign contributions. Ano yan, na illegal. Ano yan, alam nga namang hindi mo talaga kasuhan yan. Mabuti nga't matapang si Atty. Marvin Asiron. Talagang sinampahan niya ng kaso. O kasi sabi ni Atty. Marvin Asiron, kung sa COMELEC makalusot siya, ilalaban ko sa Ethics Committee. Problema, na-timingan na ang chairperson ng Ethics Committee, si JB Ejercito na mabait. Mabait eh. Pero ngayon, ano na, anyway, nandiyan naman si makakatulong naman ni JB Ejercito si Kiko Pangilinan, si Senador Kiko, kasi ito yung vice chair ng Ethics Committee. Miyembro rin ng Ethics Committee si Tulfo, si Erwin Tulfo, saka si Senador Arisa. Kaya medyo may magka-counter naman dito kay Aimee at Marcoleta kahit papano. Kaya lang, ang sinasabi lang natin, magiging sakit ng ulo talaga ni JB Ejercito, itong dalawang ito, si Aimee at Marcoleta. Ha? Kaya ito, abangan natin. Pero tama lang yan. Dapat madisiplina ang mga miyembro ng Senado nagpapasaway tulad ni Bato. Hindi pwede, parang katulad din sa House. Nagpapasaway si Kiko Barsaga, sinampahan din ng reklamo sa Ethics Committee. Ayan, nasuspend din ng 60 days. Ngayon, i-extend pa yata o baka ma-expel na. Ganyan din si Bato de la Rosa. Dapat yan, sabi nga ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, yung pag-absent ni Bato, pwedeng i-hold muna yung sweldo. Pwede yan. Ang magdidesisyon yan, ang Senate Ethics Committee. Kaya napaka-importante ng komite ni JB Ejercito. Napaka-importante niyan. Kasi maraming didisiplinahin sa Senado eh. Lalo na yan kay Bato na yan. Yang kay yang kay Chis Escudero nga. Kasi ang mga senador kasi kung gusto mong disiplinahin, hindi naman yan pwedeng i-impeach. Hindi naman yan impeachable officials. Yun talaga ang paraan, sampahan mo ng ethics complaint sa Ethics Committee. Ngayon, ang chairman yan ngayon, si JB Ejercito. Kaya abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Magiging mahirap ang committee na yan ni JB Ejercito. Kaya nga sabi ni JB Ejercito, nung sinampahan siya ng reklamo, natanggalin siya sa Ethics Committee kasi hindi niya raw naaasikaso ang trabaho. sabi ni Senador JB Ejercito, ay natutuwa talaga akong tanggalin. Maganda yan. Kung matanggal ako sa Ethics Committee bilang chairman, maganda yun. Yun nga ang gusto ko. Hindi, totoo naman. Medyo mabigat talaga ang trabaho na yan ni Senador JB Ejercito. Kaya para sa kanya nga, kung matanggal siya, sabi niya, parang blessing in disguise kung matatanggal siya. Kasi mahihirapan talaga siya dyan. Pero niya rin yan, pag nagawa niya rin yung trabaho na yan, sasaluduhan siya. Ibig sabihin, wala kang papanigan. Kahit kapwa mo senador, didisiplinahin mo. Tulad ni Bato. Yan, bibiliban siya dyan, si JB Ejercito. Anyway, abangan natin, mga kabunyog, mga kabayan.